Alright, magandang tanghali ho sa inyong lahat mga kababayan. Pag-usapan po natin muna ngayon etong si Emerald Ridaw at saka eto pong si Maharlika. Okay? Yan. Kasi um kaninang umaga ho, nakakita agad ako pagkabungad ng aking page. Ako, binagbato agad sa akin ng info na may post si Maharlika at kino-confirm na si Emerald daw yun. So, akin po namang pinuntahan at ito po agad ang aking nakita. Ito yung tumambad sa akin. Ayan, lakayan natin. Okay, ay, balik na lang natin sa dati. O yan, oops. Sabi rito, confirmed si Baxi Emerald. Siya nasa blind items. Plural ha, blind items. Kausap ko mismo palasyo. Hanep no? Nakakausap na ho pala yung palasyo ngayon. Sino ho kaya sa palasyo? O aling palasyo kaya ang kausap niya? Ni Maharlika. So may tinakpan siya rito. Ito pa, sabi niya, would pocket 3.5 million per month budget sa influencers. Tapos palpak-palpak ang messaging ng mga buwakang ginemes. Diba? Alam nyo, ito ho ay classic style na ni Maharlika. Magbabato ng mga ganyang klaseng aligasyon, walang nailalatag na pruweba. Bakit hindi niya ipakita dito kung sino yung taong kausap niya yan? Napakadali hong gumawa ng ganyan, napakasimple lang. 'Di ba? I-chat mo ang sarili mo. Oh. O kaya kumuha ka ng isang dami account, i-chat mo. 'Di ba? Sabihan mo ng ganyan, magpanggap ka. Napakadali eh. 'Di ba? Sabi niya rito from puting ahas daw 'yan. Ano hong pinalilitaw rito ni Maharlika mga kababayan? Na hindi pa ho na-eliminate sa Malacanang Palace ang mga taksil, ang mga kampo ng dilim at ng kasamaan. Naandun pa rin. So, kung si Emerald naman po yung puting ahas, alam niyo ho, imposible. Matagal ng panahong pinag-iinitan ng hayop na tong si Maharlika, eto hong si Emerald. Tinatawag niya noon niya na si Bukangkang. 'Di ba? Bakit? Kasi si Maharlika po, si Maharlika po, naging close niya yung maraming tao diyan sa BBMHQ ng campaign period. Okay? Ngayon, ang hindi niya kayang masapaw-sapawan pagdating sa pagiging malapit sa first family ay ito hong si Emerald. At saka syempre, alam niyo naman po ang sakit sa kaliskis nitong mga DDS na to, itong mga DDS utak-lugaw, utak-luga pala, no? Ay sirain ang kung sino mang nadidikit sa first family. Yun. Kung merong multo na madidikit sa first family, sisiraan din nila yon. Sasabihin nila, huwag kayong maniwalang multo yan, peke yung costume lang yan. Ngayon, walang utak yung mga nagpapaniwala kay Maharlika. Sabi niya rito, dapat panagutin, imbestigahan, at ipasuka ang pera na nakulimbat ni Bukangkang ayon sa PA. Sino naman po ngayon ang sinisiraan ni Maharlika? PA po, sino po ba ang PA ng ang PA diyan sa Malacanang? Walang iya no? Meron pa siyang pa-side shade rito. Sabi nito alam mo naman ako ganyan. 'Di ba may pa-shade pang walang hiya, pero ibubuking rin naman dito kung sino to. Pero ang totoo, wala ho talagang PA, wala hong PA at hindi ho talaga si Emerald yung sinasabi diyan sa blind item. Isa pa, yung 3.5 million pesos na allowance ng mga vloggers, ng mga influencers daw. So pag sinabi po nating influencers, ito ho yung mga tao na merong mga malalaking engagement. Ito yung mga vloggers, yung mga tawag dito, yung mga social media personalities na kasi para maging influencer ka, kinakailangan you can draw public opinion. 'Di ba? Ikaway mo lang sarili mo diyan, ibalandra mo lang ang laman ng utak mo, pagkakaguluhan na pag-aaway-awayan na yung thoughts mo. 'Di ba?
So sabi niya, ninakaw daw. Ang sabi niya, wood. Ano ho ba yung wood sa Tagalog? Hindi ho ba yung wood ay sa hinaharap? Diba? Nanakawin daw ni Emerald yung 3 hanggang 5 milyong budget. Diba? Kita nyo kahayupan ng taong ito ni Maharlika? Kaya sabi ko nga doon sa mga nagpapaniwala rito, nako po, o doon sa mga umiinit ang ulo sa kanya, gawin na lang natin siyang katatawanan. Diba? Ngayon, wag ho kayong magpapaniwala dyan, magpaka-DDS sapagkat mahahawa lang kayo sa takbo ng utak niyan. Alright. Ngayon, eto po yan. Yung sinasabing basis kung bakit po sinasabing sinasabi nila na nagkaroon ng ganyang blind items, ganyan. At si Emerald yung kanilang tinuturo. Meron ho kasing lumabas noong February. Eto ho, nakalagay rito Yan Emerald Ridaw, Undersecretary PCO. Alright, sabi rito, time pa ito ni yung sinundan ni Ruiz. Si Cesar. Sabi rito, Senior Undersecretary, di ba? Binabalita rin, senior government official, di ba? Senior Undersecretary Emerald Ridaw will serve as the officer in charge of the Presidential Communication Office, PCO. Acting Secretary Cesar Chavez confirmed on Thursday. Based on Special Order 25004 dated February 12, Ridaw in a temporary capacity will oversee the day-to-day operations of the PCO and if necessary, act for and on behalf of the acting secretary, on behalf of Cesar Chavez. Siya kasing acting secretary. Diba? Wala kasing confirmation pa siya. So, inadala sa kanya, sa acting secretary, ganyan. Ngayon, sabi rito, from February 17 until 21, so ilang araw lang, 4 na araw lang. Kami man ho, nagulat din kami, bakit bigla-bigla na nagbakasyon etong si Cesar. Hindi namin alam kung bakit. At doon sa blind item, ito daw po nga tinutukoy doon, yung kanyang beleaguered boss ay nire-record niya yung etong superior, etong si powerful official, kinikriticize nito yung kanyang boss. Kinikriticize niya yung boss. Ginagawa naman daw po nitong subordinate nung kinikriticize na boss, nire-record niya yung powerful official na yon. Tapos, binadadala niya ron ngayon sa kanyang beleaguered boss. And there was a time, yung recording na yon, nakarating, ipinasa rin doon kay powerful official. At nagalit po si powerful official and right away, ang sabi, tinuro sa kanyang pinto palabas. Pinalayas siya. Right away po, terminated yung tao. Okay? So yun ho yung clue. Okay? So dito sa sinasabi nitong mga garapata, napakalayo po. Napakalayo. Okay? Sabi ni baka may anomalya kay Chavez. Hindi po natin alam. Wala kasi kung nababalitaan tungkol dyan Alam niyo naman ako, mainit din ang mata ko sa mga taga-PCO sa sobrang bagal nilang umaksyon, di ba? Si Cesar naman kasi, pinakiusapan lang ito ng Pangulo na meron siyang dating posisyon na hawakan ang PCO. So temporary lang po talaga si Cesar Chavez dyan. At siya rin naman po yung nagbigay daan kung bakit po yung mga kasama nating kapwa natin vlogger, etong aking ipinaglalaban noon pa, nakilalanin, bigyan ng pagkakataon, ang ating mga kapwa vloggers, at yun po ngayon ay nangyayari na, merong airtime ang mga vloggers, kahit na mga maliliit pa yung engagement nila sa vlogging, meron silang airtime na sa PTV. And that is because of Cesar Chavez. Okay? So hindi po sila ginawang ganon para ho gamiting pang troll farm. Hindi katulad
nung dating PCO secretary. Ay, hindi. Oo, tama, dating PCO secretary na napalayas. Alam nyo, ganito lang yan eh. Malalaman nyo lang naman kung sino yung napalayas dyan pagka merong bagong vlogger na nagbagong member ng DDS Club. Okay? Di ba? Yung mga nawawala dyan, napapalayas sa Malacanang, nagbablog, o nagiging anti-government, anti-BBM. Okay, so ngayon, ito ho yung kanilang posibleng pinagbabasihan para makagawa sila ng wento. Palitawin na si Emerald hindi makontento rito sa temporary lang na 4 na araw na pagiging OIC niya dyan sa PCO. Yamang siya po ang senior undersecretary o senior USEC na ng PCO. So ginawa na ho nila ng kwento dahil nga naman po etong si Harlika, napakalalim po ng galit dyan. At natatawa ako sa mga Marcos loyalists na nagsasabing si Emerald Ridao daw yung ahas na puti. Tagal na kayo na walang hiya ni Maharlika yan eh. Di ba? Come on, make up your minds. Now, eto yung yung usap namin. O, ito, kita ko sa inyo talaga. That's Emerald Ridao. Di ko lang pwedeng pakita yung phone number niya. O, Viber ito. Bala na magalit siya, but I have to do this para sa enlightenment ng marami. Ito, pinadala ko sa kanya. Sabi ko, hi. Huling conversation namin ni Emerald sa Messenger pa, 2022 pa, campaign period. Hi, sabi ko, ayokong maniwalang ikaw yan. But I guess you need to speak up if this is not true before the PBBM vlogger. So parang press con. Okay, press briefing, ganun, with the vloggers. Ito naman po yung kanyang sagot. Pinadala ko rin to para makita niya talaga na it was Maharlika. Okay, who posted this? Sabi ko, kaka-post lang ni Maharlika. Sabi ko sa kanya. So ngayon, sabi niya ito. Hello, good morning. I will say the same thing as I said to other content creators. None of this is new. Sabi niya, wala namang bago sa mga to eh. Sabi niya, all of this is noise. Lahat ng mga tong ngaw-ngaw lang. Okay? Meron siyang binanggit na pangalan dito ng lalaki. Ayokong banggitin kasi that is personal, sensitive, identifiable information. Pero sabi niya, Tampulano thinks he can keep us distracted by trying to go on the defensive. Bakit? Ito kasing walang hiyang taong tinutukoy niya rito na mapanira, na amo yata ng mga DDS na to. Hindi mo si Digong yung tinutukoy niya, linawin ko na sa hindi si Duterte. Sabi niya, sa tingin niya kaya, ma-distract niya tayo dahil sa kanyang ginagawa na pag-atake sa atin at tayo naman isagot ng sagot. Yun ang sinasabi niya rito. Sabi niya, let's please keep the focus on P. Sino po si P? Si PBBM po yan. Okay? Siya yan. On president. Yan pong ibig sabihin ng P. Ito, sinade ko to. May iba kasi kami pinag-uusapan dyan eh. Sabi ko sa kanya, hindi ko na-type yung have. Sabi ko, I have one question for you. Naka-assign ka ba sa kampanya ng alyansa? Correct po! At the direct instruction of P. Ngayon. Ang linaw-linaw ho mga kababayan. Okay? Again, I apologize to Emerald but I have to do this. Kailangan kong pakita sa inyo to nang mapahiya na yung mga hayop na yan. Yung mga jutang inamis na yan. No. Diba? Pag fiestahan nyo ngayon, eto sumagot. May picture pa. Diba? Hindi porke kasi hindi umiimik yung tao, pag pipiestahan ninyong siraan ng siraan. Pag kayo ngayon ang pinatawag ng TRICOM, diba? Kahit naman sampahan ng demanda yung mga taong yan, baka mag-NPA pa yung mga yan eh, kapag sinampahan ng demanda. Sinasamantala kasi nilang ganyanin ng mga taong gobyerno, siraan ng mga nakadikit sa ating Pangulo,
Dahil ang paniniwala nila, freedom of expression, freedom of speech, di ba? Puro ganon. Yung nasa Bill of Rights natin. Hindi ho absolute yung mga yan at alam nilang hindi yan absolute pero nagbabaka sakali sila na konsintihin sila ng 100 justices ng Korte Suprema. At kasi naman pag dinimanda mo yung mga walang hiyang yan, sa bagal ng pag-usad ng hustisya rito, Diyos ko, nakita niyo yung kay ERAP, yung piskalya ron sa Maynila, panahon pa ni ERAP na kasuhan yung 2 Manila City Hall officials. Pero ngayon pa lamang ho sa panahonan ni Hani Lacuna, nagkaroon ng indictment. Ang bagal magdesisyon. Ang respondent, kapag ito po ay natalo sa kaso, hanggang Korte Suprema makakapag-apila yan. Diba? They can buy time. Makakapag-apila sila habang binubulabog nila yung kanilang kalaban. Oh. Ay, nako. So yan maliwanag. Tama nga rin yung sinabi ni Liberty Torino. Yung pinagbibintangan si Mami Peng, again, I would like to say, hindi po talaga si Mami Peng si Puting Ahas. Hindi po naging empleyado ng Malacanang si Mami Peng o si Mayora Peng ng Celda 14. Okay? Isa lamang siyang napakasugid na matapat at gerilyang Marcos loyalist. Nasubukan ko na yan ng ilang beses. Pag pinuna mo anything about Marcos, talagang magwawala yan. Mabuti nga ho ngayon, nakakapag-control na yan ng temper niya. Hindi ho katulad nung campaign period, talagang nako. Kung aso lang yan, nasakmal na ako. Pero ngayon minatututunan na rin siya. Kaya lang ganun talaga si Mami Peng. Pagdating po talaga sa pagtatanggol sa mga Marcos, talagang yan. Kaya imposibleng si Mami Peng ang tukuyin na siya yung Puting Ahas. At kung meron man, kasi hindi ako aware na merong nagsasabing ganun, until nakita ko dito. Siyempre, we can analyze naman, bakit masasabi ni Liberty Torino yan kung wala siyang nakitaan na nagbanggit yan? Diba? Kaya sabi ko, kanino nyo natutunan yan? Kanino nyo po nalaman yan? How did you know this? Diba? Kasi categorically, sinasabi ko nga po sa inyo talagang hindi po magagawa ni Mami Peng ang maghudas sa pamilya Marcos. Ay, nako. Okay. Alright, so iwan na natin to.